Update ho tayo mula dyan sa may Office of the Ombudsman, mga kabombo. Pabor po or bukas ang naturang opisina na ilabas ito kung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Salig pa rin po yan doon sa napag-usapan ho kahapon na ipapasabi na daw ito hong mga record ni VP Sara. May live report po dyan si Bombo Grant Hilario. Iniyak ng Office of the Ombudsman na kanilang handang ilabas ang kopya ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte ng agaran. Ayon mismo kay Assistant Ombudsman Miko Clavero, makasiguro mo na ito ay may bibigay sa Kongreso alinsunod sa sabina ng House of Representatives Committee on Justice. Sa nagpapatuloy kasing pagdinig sa proseso ng impeachment laban si kalawang Pangulo na pagkasunduan ng komite na ipasumite sa tanggapan ang kopya ng naturang dokumento nito. Batay sa botohan ng House Justice Panel, nais nitong atasan ng Office of the Ombudsman na ibigay ang kopya noong panahon 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2024. Mga taon kung siya naging alkalde ng lungsod ng Davao ito at ako pong Vice Presidente naman sa kasalukuyan. Kung kaya't pagtiyak ng Ombudsman na kanilang tutuparin ang responsibilidad na sumunod sa nakasaad sa saligang batas. Ating pakinggan sina Ombudsman Jesus Crispin Boy Remulla at si Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavero, ang spokesperson ng Tanod Bayan. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Ngayon, nung narinig ho natin ang news, dahil minomonitor naman ho natin yung impeachment proceedings, nag-votation sila para to determine whether or not they would issue a subpoena. But here in the Office of the Ombudsman, any person can request, the public, the general public can request for a copy of the SALN of those that are in the possession of the Ombudsman. And those are the President, the Vice President, heads of constitutional commissions, and LGUs sa mga area offices ho natin. So even a simple request would do, no? And so much more if it is a subpoena, we will comply. Pagtitiyak pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavero na hindi lamang kopya ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang handang isumite, kundi pati kopya ng alkalde pa lamang ang Vice-Presidente. I-endorso anya nila ang hiling ng Kongreso o sabina sa akmang opisina na tagapangalaga ng naturang dokumento, partikular sa Mindanao Office ng Ombudsman. Muli si Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavero, ang spokesperson ng Office of the Ombudsman. Yes, when we first came into the office, ang una nating ginawa ay isinapubliko ho natin ulit yung SALN ng mga public officers, no? And in that same statement, we even encouraged the other branches of government to do the same, to make their statements or their SALNs public, no? Dahil public document naman ho talaga yan. Yes, that would fall under the area offices, no? So we would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office ho natin. We have streamlined the processes for all SALNs. Kaya po, pag mag-request po ang kung sino man, mabilis po talaga ang proseso niyan. Ibinahagi din ng naturang opisyal na sila ay nakamonitor sa mga kaganapan maging sa pagdinig ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Mahalagaan nila ang pagsubaybay sapagkat isa ito sa mga ikinukonsidera ng Ombudsman ukol sa mga reklamong isinampa laban sa ikalawang Pangulo sa tanggapan. Nag-uulat live mula dito sa Quezon City, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.